Tapos hindi lang yun sapat, dadalhin niya tayo sa bahay panuluyan. Ano yung bahay panuluyan? Doon tayo papagalingin, yun yung kanyang iglesia. Alam niyo, kinabukasan umalis yung Good Samaritan. Ilang denaryo binibigay ng Good Samaritan doon sa nanangasiwa sa bahay panuluyan. No? At ito yung talata sa verse 35, ng kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Itong 2 denaryo is symbol of 2 days wages. Kasi ang isang bayad, isang upa ng isang araw ay 1 denaryo. Ang bayad ng Good Samaritan, nagsimbolo po ito sa 2 araw. Ang isang araw, 1,000 taon. Ito po yung panahon na binibigay ng Panginoon allotted to the spiritual Israel sa mga Gentiles na kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang gospel. No? Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan. At sinasabi, alagaan mo siya at anumang magugugol mong higit sa akin, babayaran kita sa pagbabalik ko. Kailan babalik ang Good Samaritan? After 2 days. Yung 2 days niyang bayad, advance yun. At kapag matatapos ang 2 days, Jesus will come back. No? Darating si Jesus Christ pagkatapos ng 2 araw. Kaya nga, kailan yon sinumpa ang puno ng igos? 31 AD, kung saan napako ang ating Panginoon. At malapit na magwawakas itong 2 days. Alam niyo itong gera ngayon sa Israel, mga kapatid, kung ating pag-aralan itong gera sa Israel, ito yung nakikita sa aking pag-aaral sa Biblia. Itong gera sa Israel, pinahintulutan ito ng Panginoon. Kasi pagkatapos sa gerang ito, religious war ang dahilan dito. Pagkatapos sa gerang ito, ako'y naniniwala, mananawagan si Netanyahu na lahat ng mga Israelita na nangangalat sa buong mundo, babalik na sa kanilang sariling lupain. Hunos itong Gaza, magiging pag-aari na ito ng Israel. At magiging settler ito sa lahat ng mga Israel na manumbalik sa kanilang sariling lupain. No? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari, atin itong abangan. Pero ang aking tinatapik ko ito mga kapatid upang makikita ninyo ano ang magiging final destiny ng Israel. Ano ang nakahula, ano ang nakasulat sa Biblia tungkol sa bansang Israel. Ito yung gusto kong inyong maintindihan. Na, sabi niya dito, at kaya nga 2 araw ito. Saan ba sa talata pagkatapos ng 2 araw may re-restore ang Israel? Mayroon bang hula sa Biblia na i-restore ng Diyos ang Israel? No? Mayroon. At ito po'y mababasa natin sa Isaiah 49 verses 8 to 10. Ito yung pong sabi. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sa kalugod-lugod na panahon, sabi niya dito, sa kalugod-lugod na panahon ay sinagot kita. Sa araw ng pagliligtas, tinutulungan kita. Ito yung sabi niya sa Israel. At aking iniingatan ka, ibinigay kita na pinakatipan sa bayan upang ibangon ang lupain, upang ipamana sa kanila ang mga sirang mana. Mayroon bang pangako ang Panginoon na i-restore niya ang bansang Israel? Yung sirang lupain na dati iniwanan nila, ibabangon ito ng Panginoon, no? Upang ipamana sa kanila ang sirang mana. 'Di ba? Mula before 1948 ang mga Israel nangangalat sa buong mundo at naranasan nila yung genocide, yung ginawa ni Hitler na pinapatay lahat, no? Under the direction of the Pope of Rome. Sa likod noon Papa sa Roma ang pagpapatay sa Israel. Humingi ng tulong ang Israel sa Papa. Sumulat kasi inaasahan ng Israel na ito lang yung tao na makakatulong na pakinggan ni Hitler. Pero alam ninyo yung sagot ng Papa, kung hindi ninyo pinatay ang Panginoon, Jesus, hindi ito mangyayari sa inyo. Ang dahilan kung bakit pinatay ang mga Israelita sa panahon ni Hitler, religious issue. At ang sa likod noon, may kinalaman ang Vatican
kung bakit yun ginawa ni Hitler. Bago pinatay ni Hitler ang maraming mga Hudyo, binasbasan siya ng Papa sa Roma. Mapapanood po ninyo yan sa internet, mga kapatid. Sa likod ng patayan ng mga Hudyo ay kasama pa rin ang Babylonia, spiritual Babylon. Sa verse 9, at nagsasabi sa kanilang nangagsisibilanggo, di ba? Nagsasabi sa kanilang kayo magsisilabas, no? Sa kanilang mga sa kadiliman, pakita kayo. Sila'y magsisikain sa mga daan, at ang lahat na kawal na kaitaasan magiging kanilang pastulan. Sa verse 10, sila'y hindi mga kagutom o mga uuhaw man, hindi man mga kapaso ng init. Oo, ang araw man, sapagkat siyang may awa sa kanila, papatnubay sa kanila sa makatuwid bagay, no? Sa tabi ng bukal ng tubig, papatnubayan niya sila. At alam ninyo, ito yung i-restore. Yung dati nilang dako, magiging tahanan uli at hindi na sila hiwalayan ng Panginoon, papapatnubayan ng Panginoon at sila na magiging pastulan na sila ng Panginoon. No? Ang Panginoon na ang magpapatnubay sa kanila. Dito sa Mika, hindi lang sa Isaias ang nanghuhula na magiging bansa uli ang Israel after 2 days, after 2,000 years. Sabi niya, huwag kang magalak. Ito yung mga taong nananakit sa Israel. Ito yung sabi ni Mika. Huwag kang magagalak laban sa akin, o aking mga kaaway. Pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon. Ito, di ba? Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon magiging ilaw sa akin. Kaya nga sabi ng mga kalaban ng Israel, huwag kayong magagalak, no? Kayong aking mga kaaway, sapagkat kung ako'y nabubuwal, ako'y babangon. Ilang gera na ang hinaharap ng Israel na buwal ba? Na ano ba ang Israel? Nalipol ba? Mula sa Ehipto, hanggang sa Babylonia, hanggang sa Roma, anong nangyayari sa mga bansa na nagpaparusa sa Israel? Silang lahat parihong pinarusahan ng Diyos. Diba? Nagiging empire pa ba ang Roma uli? Hindi na. Kaya nga mapapansin ninyo, ganun ang kalagayan sa lahat na Kaya nga sabi niya dito, huwag kayong magagalak, o aking mga kaaway. Pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon. Pagka ako'y nauupo sa kadiliman, ang Panginoon magiging ilaw sa akin. Aking babatahin ang kagalitan ng Panginoon. Kung bakit sila naalipin sa ibang bansa dahil nagagalit ang Panginoon sa kanila. Pero anong sabi ni Mika? Babatahin ng mga Israelita ang galit ng Panginoon sa kanila. Sapagkat ako'y nagkasala laban sa Kanya hanggang sa Kanyang maipagsanggalang ang aking usap. Magsisisi sila, magbalik loob sila sa Panginoon. At tapatan akong hahatulan at Kanyang ilalabas ako sa liwanag at aking mamasdan ang Kanyang katuwiran. Patatawarin sila ng Panginoon at makikita nila uli ang katuwiran ng Panginoon sa bansang ito. At kung magkagayoy, makikita ng aking mga kaaway at kahihiyan ang tatakip sa Kanya o na nagsasabi sa akin, saan ang doon ang Panginoon mong Diyos? Makikita ng aking mga mata ang nais ko sa Kanya at siya nga'y yayapakan na parang putik sa mga lansangan. Anong ina-assure dito ni Mika? Ang kaaway ng Israel, yayapakan ito ng Israel na katulad ng putik. Sa gera ngayon, mga kapatid, natatakot ba si Netanyahu? Natatakot ba ang Israel sa gera? Hinarap nila ang Lebanon, ang Syria, hindi sila natatakot. Kasi ang lakas ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang nagabay sa bansang ito. Now, ngayon ating pag-aralan ang sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma. Malapit na po tayong matatapos. At kapag ating mababasa itong kapag gusto ninyong pag-aralan ang prophecy sa magiging destiny, magiging kinabukasan ng Israel, mababasa po ninyo yan sa Romans 11. At dito maintindihan ninyo bakit nagkakaroon ng close of provision of Israel para bibigyan ng Panginoon ang mga Gentiles.
ihanilintulad sila sa puno ng ulibo. Titingnan ninyo. Sabi niya dito, sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan, yung Israel? Huwag nawang mangyayari sapagkat ako man ay Israelita. Sa binhi ni Abraham, angkan ni Benjamin. Kay Benjamin siya nalahi. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinikilala niya. Itinakwil ba niya ang Israel? Hindi. Hindi baga ninyo nalalaman na sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias kung paano namamagitan siya sa Diyos laban sa mga Israelita na sinasabi. Sa panahon kasi ni Elias, akala ni Elias na lahat ng Israelita nag-apostasiya, siya na lang ang natitira. Sabi niya dito sa verse 3, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana at ako'y naiwang nag-iisa at hinahanap nila ang aking buhay, sabi ni propeta Elias. Ako na lang nag-iisa at ngayon, hinanap pa nila akong patayin. Wala nang natitira sa iyong bayan. Gusto ng Panginoon i-rescue siya. Pero anong sagot ng Diyos sa verse 4? Datapwat, ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya kay Elias? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki, hindi na nangatisod, hindi nagsiluhod kay Baal. At itong 7,000, nagsimbolo po ito sa ika-7th generation, tinitira ng Panginoon ang last na bansang Israel sa huling bahagi ng Israel. Yung 7,000 na kanyang may simbolo po yan sa kahuli-hulihang bahagi ng Israel. Nagtitira ang Panginoon sa mga isang lahi ng Israel na hindi maglilingkod kay Baal. Sabi niya dito, nagtira ako sa akin 7,000 lalaki na hindi nagsisiluhod kay Baal. Kaya nga, tigil kaya, sabi niya, gayon din ang mga panahong ito, sabi ni Apostol Pablo. Sa kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Sabi niya, sinasabi ni Apostol Pablo, ganun din sa panahon ngayon. Bagamat ito'y naranasan ng Israel dahil sa kanilang kasalanan, pero magtira ang Panginoon ng remnant. Sa panahon ni Elias, ang remnant ng Diyos, 7,000. At itong 7,000 yung remnant, nagsimbolo din ito sa last generation of Israel, nagagawin niyang remnant. Gayon din sa panahong itong kasalukuyan, sabi ni Apostol Pablo, may isang nalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Bibigyan ang Panginoon ang Israel ng biyaya. Kung tayo mga Gentiles nakakatanggap ng biyaya, ang Israel makakatanggap din ng biyaya. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng gawa. Kasi ang unang Israel, ang kanilang kaligtasan, nagpasikap sila sa pamamagitan ng gawa. Ganon din ang Israel na kanyang ililigtas sa huling kapanahunan. Kapag mananampalataya sila kay Jesus Christ, ang buong Israel ililigtas niya. Sabi niya, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng gawa. No? Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya, sabi ni Pablo. No? Kaya nga sabi niya dito, sinasabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mga hulog. Sabi, ito yung tanong ni Pablo. Nang dumating si Kristo, ang pagkatisod sa Israel, para mahulog ang Israel, mapuksa sila, huwag nawang mangyari-yari. Datapwat, sa pagkahulog nila, dumating ang pagkaligtas sa mga hintil. Nung hindi sila nananampalataya sa ating Panginoon, dumating naman ang pagkaligtas sa mga hintil upang ipamungkahi sila sa panibubho, upang mainggit sila sa mga Gentiles. Ngunit kung ang pagkahulog nila, siyang kayamanan ng sanlibutan, kasi maligtas ang mga hintil, nung nahulog ang Israel, siyang kayamanan ng sanlibutan, at ang pagkalugi nila, siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa kaya ang kapunuan nila? Ito yung tanong ni Pablo. No? Sa 17, datapwat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na may ay ulibong ligaw isinanib sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo, huwag kang magpapalalo sa mga sanga. Datapwat kung ang magpapalalo ka ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat nagkakandili sa iyo.
No, anong ibig sabihin? Na sa ating kalagayan ngayon bilang Gentiles, na tayo po'y nagiging spiritual Israel dahil sa magandang balita sa ating Panginoong Hesus, nang tinanggap natin si Jesus Christ, nagiging binhi tayo sa ibig sabihin, dinugtong tayo sa tunay na puno ng olibo. Yung sanga na bali at tayo na yung ligaw na olibo isinabit sa totoong olibo. Sabi ni Apostol Pablo, ang kaligtasan na natanggap mo, huwag kang magpapalalo. No? Dahil, no? Huwag kang magmamayabang. Datapwat ay kung magpapalalo ka, ikaw ay hindi nagkakandili sa ugat. Ang iyong kalagayan ngayon, hindi yan nagmumula sa sanga, kundi nagmumula yan sa ugat. Kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Anong pang sabi niya? Kung pinutol ng Panginoon ang Israel dahil sa kanilang kasalanan, ganun din pwedeng gagawin sa iyo ng Diyos. Kaya nga, huwag kang magmamayabang. No? Kaya nga sabi dito sa 25, sapagkat ito yung mystery of Israel salvation. Ito yung hiwaga ng kaligtasan ng Israel. At ito yung panghuli na gusto kong iiwan sa inyo. Malapit na tayong matatapos. Sabi niya dito, sapagkat ito yung mystery of Israel salvation. Ito yung pamagat sa sulat ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y magmamarunong ng inyong sariling haka, na ang kaligtasan sa isang bahagi ay nangyayari sa Israel. Ang katigasan, uulitin ko, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y magmamarunong ng inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi sa Israel hanggang sa sabi niya dito, na ang kaligtasan ng isang bahagi ay nangyayari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. At sa ganito, ang buong Israel ay maliligtas. Gaya ng nasusulat, magbuhat sa Sion ang tagapagligtas, at siya'y maghihiwalay sa Hakob ng kalikuan. At ito ang aking tipan sa kanila, pagka-aalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Aalisin ba ng Panginoon ang kasalanan ng Israel? Yes. No? Sa isang bahagi, naging matigas sila ngayon. No? At sabi niya dito, baka kayo'y magmamarunong ng inyong sariling haka, na ang katigasan ng isang bahagi ng Israel ay hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. So kung sila nagmamatigas, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay Mesiyas, hindi sila naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay tagapagligtas, ito yung katigasan ng Israel. Pero ito'y nangyayari dahil gusto ng Panginoon papasok ang buong bilang ng mga hintil. Mayroong specific na bilang, numbers ang mga Gentiles na papasok, ililigtas ng Diyos. At kapag mapuno na ang bilang ng mga Gentiles, at sa 26, at sa ganito, ang buong Israel ay maliligtas. Sana naintindihan ninyo. Ililigtas ba ng ang Panginoon ang buong Israel? Yes. Ang kulang nila, si Jesus lang. Sinunod nila ang Ten Commandments, sinunod nila ang Sabat, no? Lahat ng mga palatuntunan at kautusan ng Diyos, ang kulang ng nila si Jesus Christ. Magiging membro na siya sa tunay na iglesia. No? Sa ganito, ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat. Magbuhat sa Sion ang tagapagligtas, at siya ang naghihiwalay sa Jacob ng kanyang kalikuan. Ito ang tipan sa kanila. Tipan ba ito ng Diyos sa kanila? Yes. Pagka-alisin ko ang kanilang kasalanan. At ito pa yung sabi ni Apostol Pablo, tungkol sa Ebanghelyo, ay mga kaaway sila dahil sa inyo. Kasi matigas ang ulo nila, hindi sila naniniwala kay Jesus ngayon. Datapwat tungkol sa pagkahirang, no, pinakaibig sila dahil sa ating mga magulang. Pero pagka pinili, pinakamamahal sila dahil sa kay Abraham. No? Sa 29, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag sa Diyos hindi magbabago. No? Ang kaloob at ang pagtawag hindi ma-change, no? Hindi nagbabago. Sapagkat kung paano kayo ng nakaraang panahon
ay masuwayin sa Diyos, datapwat ngayon kayo'y nagkakamit ng habag sa pamamagitan ng kanilang pagsuway. Sabi niya dito, ganon din ang mga Israel. No? Kahabagan din sila ng Diyos. Nawala, naputol pala. No? Hanggang 32 ito pero naputol. Now, dito tayo mga kapatid, sa Zacarias, ito yung panghuli. At gusto ko sa inyo babasahin ang speech ni Netanyahu nung nilusob sila ng mga Hamas, at dito tayo magtatapos mga kapatid. Pero bago ko babasahin ang pagsasalita ni Netanyahu nung siya ay nagdeklara ng gera laban sa mga Hamas, no? Ito yung sinasabi ni propeta Zacarias, no? And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. Anong gagawin ng Panginoon sa Israel sa huling mga araw, no? Bago siya ililigtas, gagawin siyang isang bansa. Ibabalik siya sa dati niyang kinalalagyan. Na bagamat maliit siyang bansa, pero ito yung gagawin ng Panginoon sa Israel. Sa araw na yan, I will make Jerusalem a burdensome, mabigat na bato, for all people. Maliit siya na bansa, ha? Pero hindi matatalo ang bansang ito. No? For all people, all that burden themselves with it shall be cut in pieces. No? Through all the people of the earth be gathered together against it. Kahit kukontrahin pa siya ng buong mundo para puksain, ay hindi nila magagapi ang Israel dahil sa ang kamay ng Panginoon mananatili sa Israel. In that day, saith the Lord, I will smite every horse with astonishment. Lahat ng kanilang kabayong pandidigma sasaktan ng Panginoon. And his rider with madness. And I will open mine eyes upon the house of Judah. And I will smite every horse of the people with blindness. No? And the governors of Judah, no, katulad ni Netanyahu, shall say in their heart, the inhabitant of Jerusalem shall be my strength. The inhabitant of Jerusalem shall be my strength in the Lord of hosts, their God. At ito yung sabihin ng ng inhabitant of Jerusalem, shall be my strength in the Lord of their hosts, their God. At kung paano ito natutupad sa gera ngayon, titingnan ninyo ang speech ni Netanyahu. No? At ito nilagay ko sa PowerPoint. Ito yung sabi ni Netanyahu na Prime Minister ni Benjamin Netanyahu. The speech of Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, is surprising with all the glory to God. Ito binabanggit. Sabi niya dito, Mr. Netanyahu said, only 70 years ago, the Jews were led to the slaughter like sheep. 60 years ago, we had no country or army. Just a few hours after its creation, 7 Arab countries declare war on our small Jewish state. We were only 650 Jews against the rest of the Arab world. Ilang bansa ang nakapaligid sa kanila? 7. Without any Israel Defense Army. Wala pa silang tinatawag na Iron Dome na tinatawag, without any Israel Defense Army. No powerful Air Force, just brave people. Ilan lang ang nakipaglaban sa 7 bansa? 650 Jews against the rest. Pero napuksa ba sila? Hindi. Lebanon, ito yung mga bansa na kalaban nila. Lebanon, Syria, Iraq, Jordan, Egypt, Libya, Saudi Arabia. No? Mapapansin ninyo, ito yung At they all attack us at the same time. The country that the United Nations gave us was 65% desert. The country was in nowhere. No? 35 years ago, we fought against the 3 most powerful armies of the Middle East. And we swept them away. Yes, in 6 days. Nila yung mga Arab countries. No? Ang Egypt at saka Syria. We have fought against various coalition of Arab countries.
which had modern armies and many Soviet weapons, and we have always defeated them. Ito yung sabi niya, today, we have a country of an army, powerful air force, a state whose economy export millions of dollars. Intel, Microsoft, IBM, develop product of the whole world. Our doctors reserve award for medical research. We have numerous Nobel Prize winner of all areas. We have made the desert bloom. Kasi yung diserto, tinataniman nila yung 65% na diserto, nagiging sagana sa pagkain. Sabi niya dito, we have made the desert bloom. We sell oranges, flowers, and vegetable to everyone. Israel has sent its own satellite into space. 3 satellite at the same time. We are proud to be in the same range as United States, which has 250 million inhabitants. Russia, which 200 million inhabitants. China, which has 1.3 billion inhabitants. Europe and France and Great Britain, Germany, with 350 million inhabitants. Those are the only countries in the world that send object unto space. Itong mga powerful na mayroong satellite. Israel is now part of the family of nuclear power with the United States, Russia, China, and India, France, and Britain. Sabi ni Netanyahu, we have never officially admitted it. Hindi sila nagmamayabang na ganun sila ka-powerful. But everyone knows it. Only 60 years ago, they lead us ashamed and desperate to sacrifice. We have the smoking ruin of Europe kasi sinunog sila. We have the smoking ruin of Europe. Praise, we won our war. Here with less than nothing. Sabi niya dito, we have built our little empire from nothing. Yung na itayo nilang Israel ngayon na bansa. Who is Hamas to want to scare us and to intimidate us? Ito yung challenge nila sa mga Hamas. Sino ba itong Hamas? Eksperyensyado na sa gera ang Israel. Marami na silang napagdaan ng mga gera. Sino itong maliit na grupo ng Hamas na itinatag upang puksain ang bansang Israel? Sabi niya dito, who is Hamas? To wants to scare us or to intimidate us. You make us laugh, sabi ni Netanyahu. Easter was celebrated. Let us not forget what it is about. We have survived Pharaoh, we have survived Greeks, we have survived the Romans, we have survived the Inquisition in Spain, and the pogroms in Russia. We have survived Hitler, we have survived the Germans, we have survived the Holocaust, and we have survived the armies of 7 Arab countries. We have survived Saddam. We will continue to survive today to these enemies as well. Think about any other time of human history. Think about it. For us, the Jewish people, the situation have never been better. Let us face the world. Let us remember all the nation or culture that once tried to destroy us. Today, no longer exists, and we will live. Egypt, the Greeks, Alexander of Macedonia, the Romans. Does anyone speak of these days? And the third Reich, and sabi niya dito, the third Reich, sabi niya, and look at us, Bible nation, the slave of Egypt. Alam niyo, nang nagsalita si Netanyahu dito, itinaas niya ang Diyos na sumama sa kanila. Tinatawag niya ang kanyang sarili, the Bible nation, the slave of Egypt. Sabi niya dito, we are still here. Tinatawag niya Netanyahu, we are a Bible nation.
a slave, no, of Egypt, we are still here and we speak the same language before and now. The Arabs don't know it yet, but they will learn that there is a God as long as we maintain our dignity, we will be here forever. Wow! Napakagandang speech ni Netanyahu. At ito yung contemporary niyang speech na ito po'y itinaas niya ang Panginoon at tunay na para sa akin, ang Israel ay hindi mapupuksa, hindi ito matatalo kahit ang buong mundo kalaban niya. No? Pagpapalain ito ng Panginoon dahil ang huling bahagi ng Israel, ililigtas siya ng Panginoon. Kahuli-hulian sa speech ni Netanyahu, ito pa yung sabi ni Netanyahu, we apologize for not worrying, for not crying, for not being afraid. Things are good here, sabi niya dito. They could certainly be better, however. Don't believe the media because they don't say the parties are still happening. No? Hindi sila natatakot sa mga Hamas. Ang party nagpapatuloy sa kanilang party sa sa kanilang celebration sa at Feast of Tabernacles. Sabi niya daw, the feast is still happening. The parties are still happening. People are still living. People are still going out. People are still going out to see their friends. Yes, our moral is low only because we mourn our dead. Kasi 1,300 ang patay nila ngayon o around 1,400. At ang patay ngayon sa gera ng Israel umaabot na ng 4,000. Mapapansin ninyo, ito yung sabi niyo, yes, our morals is low because, only because we mourn our dead while others rejoice in the spilled blood. That's why we're going to win in the end. He never sleeps or will never, he never sleeps or will never sleep. Sabi niya, the guardian of Israel. Sino ang tinutukoy niya dito? Ang Diyos sa langit. Hashem, God of Abraham. Tinawag niya ang Diyos. Isaac and Jacob. Sabi niya dito. Kaya nga sabi ni, forward this speech to the entire community and to the people around the world. And they are part of our strength. Share it with all your friends and with everyone who does not know the truth. At ngayong hapon, nalalaman na ninyo ang katotohanan sa Israel. Ano ang katotohanan sa Israel? Ililigtas sila ng Diyos sa huling bahagi. Kaya nga ang gospel, nasabi ni Jesus Christ sa Mateo 28:18 to ang pabalitang ito ng kaharian, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Ituturo ninyo sa kanila na gagawin ang lahat na mga inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang pabalita, dadalhin ito sa kahuli-hulihang bahagi ng sanlibutan. Pero bago babalik ang Panginoon, ang gospel babalik sa Jerusalem. Tatanggapin ng mga Israelita ang ating Panginoong Hesus. And ililigtas ng Panginoon ang buong Israel. At nagpasimula na, nabuhay na ang puno ng igos na dati sinumpa ng Panginoon. At ano ang sinasabi ni Netanyahu ngayon? Ito ang makikita natin sa bansang Israel. Maraming salamat sa inyong pagtunghay. Naway pagpapalain kayo ng Panginoon. Ang ating video ay 2 hours at saka 47 minutes. Ganito dalawang video ang inyong panoorin, part 1 at saka part 2. Tatapusin ninyo ito sapagkat maintindihan ninyo gaano kamahal ang bansang Israel ayon sa plano ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tandaan ninyo mga kapatid, ang atin pong question and answer. Ang tanong ngayon, nag-chat lang itong kaibigan ko taga Palawan. Gusto niyang maintindihan ang magiging kalagayan ng Israel. Itatayo pa ba uli ang third temple? Huwag na kayong maghintay ng third temple, hindi yan mangyayari. Ang gera ngayon ay ito po isang hadlang na hindi mangyayaring patayo uli ng Israel ang third temple.
Next year nila gagawin by October. Mga Zionist, ganun ang panukala nila. No? Ang mga ilang mga Protestant na sumusuporta sa mga Zionist na ipapatayo nila ang templo, may map, may may blueprint na paano nila itatayo ang third temple. Pero ang gera ngayon at ang gera sa paligid ng Israel, ito po yung hudyat na hindi pa hinahintulutan ng Panginoon na itatayo ang third temple ng Panginoon sa Jerusalem. Kasi wala din yung kwenta. Ang templo ng Panginoon ay ang kanyang church. At ang kanyang church, yun yung nangangaral ngayon sa buong mundo. Ngayon, at kung saan nananahan ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol, hindi ba kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo? Yun na yung templo ng Diyos, ang kanyang iglesia. Na, ito po yung aking numero, mga kapatid. Kung gusto ninyo akong i-contact by phone, or sa aking Facebook, or sa aking Gmail. Ito po yung aking Gmail. Padala ninyo ang mga katanungan at lahat ninyong mga katanungan, ipapaliwanag natin ng maayos. Kasi gusto ko, mga kapatid, na sa ating pag-aaral, makikita ninyo ang buong larawan ng katotohanan na ito ang pabalita ng Diyos. Ito ang kanyang salita at ito po'y mangyayari. Salamat, mga kapatid, sa inyong pagtunghay. Tatapusin po natin ito sa isang panalangin. Ipanalangin ko po kayo. Dakilan naming Diyos, marami pong salamat, Ama, na sa hapon pong ito. Mahabang araw na pag-aaral, preparation sa topic na ito, pero tinapos ninyo, Panginoon. Salamat sa panahon, salamat sa inyong karunungan. Hindi po ito nagmula sa akin, ito po'y pinagkatiwala lamang ninyo sa akin. Amang banal, salamat sa liwanag. At nakita ko ang liwanag na ito, pinapakita ko ito sa buong mundo. Pagpapalain ninyo ang bansang Israel. Ganon din kami, Panginoon, ang inyong spiritual Israel. Naway sa isang araw, kaming inyong Israel magiging magkakasama sa salubong kapag kayo'y bababa na sa mga alapaap ng langit. Salubungin namin kayo sa inyong pagdating. Alam namin, Panginoon, maliit na lang ang aming panahon. Tulungan ninyo kami na magawa ang inyong gawain. Alisin ninyo sa amin ang lahat na atang ng kaaway sa amin. Ang aming mga burden, ang aming mga pasanin. Alisin namin ito upang kami makagawa sa inyong gawain na makapokus kami, Panginoon. Umaasa ako sa inyong pangunguna. Suportaan mo ang ministeryong ito. Salamat sa pagdinig mo, Ama, sa aming dalangin. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.